pageant, showbiz, politics, and sports. Let's talk about PH. Don't forget to subscribe. Mabuhay mga kanetizen! Ngayong araw nga September 9, 2024 ay naganap na ang hearing ni Alice Guo sa Senado. Matatandaang si Alice Guo ay tumakas sa ating bansa at pumunta sa Indonesia kung saan siya ay nadakip. Sa meeting na ito sa Senado, siya ay in-interview ni Senator Estrada, Quezon Tiveros, Joel Villanueva, Francis Tolentino, Coco Pimentel at Senator Loren Legarda at tinanong patungkol sa mga kaso niya at sa mga impormasyon upang patunayan kung siya nga ba ay nagsisinungaling na hindi siya Pilipino kundi isang Chinese national at kung ano ang mga kinalaman niya sa Pogo. Ating matatandaan na si Alice Guo nga ay nahuli sa tanggerang Indonesia noong September 4, yan ay ayon sa PAOK. Sa Senate hearing na ito ngayong September 9, 2024, inaasahan ang pagdalo ni Sheila Guo, ni Cassandra Ong at ni Alice Guo, subalit si Cassandra Ong ay hindi nakadalo dahil siya ay nasa hospital sa Taguig at ayon sa kanyang mga doktor, maaring September 9 ngayong araw, mamayang gabi, o kaya naman ay bukas September 10, 2024 pa siya maaaring i-release from confinement. Samantalang si Sheila Guo naman ay present din sa hearing sapagkat isa siya sa mga kasama ni Alice Guo sa kanilang pagtakas. At meron din si Sheila Guo na dalawang passport, isang Filipino passport at isang Chinese passport na ipinagbabawal ng ating batas dahil kinuha lamang nila ito sa illegal na pamamaraan. Ayon kay Senator Rapi na present sa hearing, mas better sana kung ang mga kaso ni Alice Guo ay ipinal hindi sa korte ng Tarlac kundi outside Tarlac pagkat itinuturing lamang ito na playground ni dismiss Banban Mayor Alice Guo dahil siya ay naging mayor sa Banban. At sabi niya pa, kung may natutunan daw ang buong Senado sa kasong ito ay basta't may pera ka, walang imposible. Samantala, hinihiling din ni Senator Rapi Tulfo at ni Senator Villanueva ang pagdalo ni Mayor Kaluwag o ang mayor ng Suwal, Pangasinan sa Senate hearing, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi pa rin ito dumadalo. Noong una ay dahil sa mayroon daw mga sakit sa dengue na kailangan tuunan ng pansin sa Pangasinan, ngunit ngayon ay wala namang naibigay na dahilan. Kung kaya, sinabi ni Senator Joel Villanueva na kailangan na mag-issue ng subpoena sa Mayor of Suwal, Pangasinan na si Mayor Kaluwag. Matatandaang din na subject to contempt for not attending si Ms. Alice Guo. Sa pagsisimula, tinanong ni Senator Risa Ontiveros si Alice Guo, quote, "You were born in China, not in Tarlac." At ang sagot naman ni Guo, "Ang alam ko po, I was born in Tarlac po, Madam Chair." At sumagot si Senator Risa na, "Kung ang childhood mo from 0 to 12 years old ay nasa China, malamang yun ang dahilan kung bakit wala kang maalala." At sumabat naman si Senator Loren Legarda at sinabing, "Umpisa pa lamang nagsisinungaling na si Guo." Ito ay sa kadahilan ng meron ng mga ahensya ng gobyerno na nagpasa ng mga dokumento na nagsasabi na nagsisinungaling nga si Alice Guo at siya talaga ay si Guo Huaping na ayon niyan sa NBI. Ayon naman kay Senator Tulfo, tinanong niya si dismissed Mayor Alice Guo kung willing ba siya na magpa-lie detector test pa rin sapagkat nung una siyang hinamon ni Rapi Tulfo ay umalis siya ng Pilipinas at hindi ito na isa katuparan. At ang sagot naman ni Alice Guo ay kukonsulta pa raw niya ito sa kanyang abogado. Bumuwelta naman si Senator Joel Villanueva at sinabing nagsisinungaling pa rin si Alice dahil nagmatch ang fingerprint niya kay Guo Huaping ayon sa investigasyon ng NBI.
At sumagot si Alice Guo. Quote, "Gusto ko rin po sabihin sa inyo lahat pero may consideration po ako sa safety ko." At tinanong naman siya ni Senator Bato de la Rosa, ano ba ang safety na sinasabi niya? Kung may sindikato ba na nagtitreat ba sa kanyang buhay at kung sino ang nagbabanta sa kanya? Sumagot naman si Alice Guo, meron daw siyang mga death threats at hindi daw niya ito pwedeng sabihin sa public. Bagamat gusto niyang sabihin sa kanila ang buong katotohanan. Bumelta muli si Senator Villanueva at sinabing, paano kung binobola mo kami at kaya hindi mo masabi if death threats ba dito sa Pilipinas o baka naman sa ibang bansa ang death threats na sinasabi ni Alice Guo. Tinanong din siya ni Senator Risa kung meron nga ba siyang Chinese passport. Ngunit ang sagot lamang ni Alice Guo ay Filipino passport lang ang alam niyang meron siya. Na pinabulaanan naman ni Senator Risa sapagkat ayon sa investigasyon ay meron daw Chinese passport si Alice Guo. Ngunit hindi niya ito nirenew. Nagtanong din si Senator Loren Legarda kay Alice Guo kung paano niya nakuha ang kanyang Philippine passport at ang kanyang birth certificate sa PSA. Ayon daw sa PSA, sabi ni Senator Risa Hontiveros, irregular ang birth certificate ni Alice Guo. Kung kaya't dapat ay tubukin na si Alice Guo sa pagiging evasive. Samantala, nagpresenta naman ng dokumento si Senator Risa sa Senado at ipinakita sa Senate hearing ang report mula sa NBI na nagsasabing, quote, "In view of the foregoing, fingerprints of Guo Waping Wailin and fingerprints of Guo Alice Wailian were affixed by one and the same person." Na nagpapatunay na si Alice Guo ay si Guo Waping na isang Chinese national. Sa pagpapatuloy ng diskusyon, sinabi ni Senator Rapi Tulfo na nung nakaraan daw ay may nabanggit na pangalang John Patrick Samson na kung saan ito nga si John Patrick Samson ang tinuturong fixer na tumulong kay Alice Guo upang siya ay makakuha ng birth certificate sa PSA at ng kanyang illegal na Filipino passport. Kung kaya naman, ni-request ni Senator Rapi na maimbitahan si Samson sa pagdinig upang ipaliwanag ang kanyang sarili at upang patunayan kung tinulungan niya ba niya si Alice Guo na pikeyin ang mga dokumentong ito. Samantala, patungkol naman sa escape plan ni Alice kung paano sila nakatakas mula dito papunta ng ibang bansa, sinabi niya sa mga senador na sila ay sumakay sa isang yate bago mag 10 PM estimated time niya noong buwan ng July. At mga 3 to 5 days daw sila dun sa entire trip na yon at sila ay nakarating na sa ibang bansa. Mula sa yate, sila ay nilipat sa isang malaking barko na kung saan ay hindi sila pinapagamit ng cellphone at hindi sila pinapalabas. Nang tanungin naman ng patungkol sa exact date ng kanyang pag-alis, ay palagi niyang sinasagot na hindi niya na daw maalala. Ngunit, nung tinanong kung sino ang tumulong sa kanya kinundina na may tumulong sa kanya o sa kanila na mga kasama niya na public agent ng Pilipinas, kung kaya't wala ng Pilipino ang tumulong sa kanyang umalis. Ngunit, gaya nga ng sinabi ni Sheila Guo sa mga dati niyang interview sa Senado about sa mga kaso niya, ay pinatotohanan ni Alice Guo na merong isang babae na tumulong sa kanilang pagtakas. Hindi sinabi ni Alice Guo kung ano ang nationality ng babaeng ito, ngunit kinumpirma niya na ito ay isang Asian. Samantala pa, si Alice ay nagsulat sa isang papel ng isang pangalan ng tao na sa tingin niya ay may death threat sa kanya at tumulong din sa kanila upang sila ay makaalis. Ngunit, nung tanungin naman ni Senator Risa kung nasaan na ang taong nakasulat sa papel na hindi pa nila sinasabi sa publiko, hindi raw alam ni Alice kung nasaan ang taong ito. Ngunit, sumagot naman si Senator Villanueva na ang taong ito raw ay nasa Taiwan. Sa pangkalahatan,
patuloy pa ring iniiwasan ni Alice Guo na sagutin ang mga tanong ng mga senador na ikinakagalit naman ng mga senador, particular na si Senator Risa Hontiveros. Ani ni Risa Hontiveros, nahihirapan si Alice dahil nire-review niya sa isip niya ang mga una niyang sinabing sagot upang siya ay hindi magkamali na nagresulta upang mahirapan silang palabasin ang buong katotohanan. Ngunit, sinabi naman ni Alice Guo na maaari niyang sabihin sa mga senador ang kanyang mga nalalaman na hindi niya pwedeng isa publiko sa pribadong pamamaraan kung makakausap niya ang mga ito dahil natatakot daw siya para sa kanyang safety and security. Ngunit ito naman ay hindi nagustuhan nila Senator Jinggoy dahil para sa kanila ay kung mas nanaisin ni Alice na maging safe at secure, dapat na niyang ibunyag ang mga tao sa likod ng pogo at sa likod ng kanyang mga krimen at mga kaso upang siya ay maging safe dahil siya naman ay nasa pangangalaga na nga ng NBI. Kayo mga ka-netizens, ano ang mga opinion nyo patungkol sa hearing na ito? Kayo ba ay satisfied? O sa tingin nyo ba ay mahuhuli na ang mga salarin sa pagtulong kay Alice Guo sa nalalapit na panahon? Please do hit like, share, and subscribe this video para kayo ay ma-update sa mga aking uploads. Thank you for watching and always stay safe. Mabuhay Philippines! Pageant, showbiz, politics, and sports. Let's talk about PH. Don't forget to subscribe.